kaisa-isang pinakamahalagang katanungan ay bakit? Bakit tayo nagtipon-tipon ngayon? Sabi ko nga, biro ko kay Secretary Mike at kay Atty. Ferdy, siguro nakasama ko sila yung naunang pag-aalsa. Baka nagtagumpay kami no. So, hindi na masama. 1 out of 3 attempts. People Power, 86, 87, 89. Unang-una, kaya po tayo nagkasama-sama ngayon para pagtulungan na ikwento yung kasaysayan ng ating sambayan ng Pilipino. At ang kasaysayan natin ay talagang walang itulak kabingin. We are a developing country, 120 years old pa lang tayo. So kailangan habang malinaw yung pag-isip natin at maalala natin, maikwento na natin dito sa kabataan, nasa harap natin, kung saan tayo nanggaling, saan tayo naroon ngayon at saan natin balak. Second, importante maikwento natin dito sa kabataan dahil they are the next generation of citizens and leaders. Mas magagaling sila sa atin. Kahit ano pa pinagdadaanan nila, mas magagaling sila sa atin. So, tungkulin natin na hubukin ang kanilang pag-iisip, ang kanilang damdamin, at ihanda sila sa napakabigat na responsibilidad na babalikatin nila pag sila na ang namumuno sa ating napaka-pinagpalang bansa. So the story, kahit na pangalan ko ang nakatatak dyan, ay the story of the Filipino people, where we have been from the perspective of an ordinary person. Sabi ko kay Atty. Ferdy at kay Sec Mike, huwag naman natin palabasin, sasaksihan natin na pag ginawang pelikula, yung talambuhay ng isang tao, parang ang labas sa superhero. Ako, hindi tinatakla ng bala. Ako naman po, ordinary soldier thrust into extraordinary circumstances. Ako'y naiiyak, tumatawa, lumudugo, lumuduha, nagkakamali ng paulit-ulit. Naiiyak. Pero huwag na rin ninyong pahabain yung topic niya dahil baka magkaroon ng human rights violation pag uwi ko mamaya ng madaling araw. Pero ipapasalamat ako na sa pagtutulungan natin. Dahil bilang panghuli, itong bansa natin, maniwala kayo sa akin. Sa edad kong ito, hindi ko ilalaban ito. Hindi ko itataya ang aking buhay, ang aking pamilya, ang aking karir, ang aking buong pagkatao. Kung itong bansa natin ay hindi talaga napaka-special. Pinagpala talaga tayo. Na-discover ko yan over almost 50 years of public service. Naging sundalo ako, naging rebelde ako, naging senador ako, and modesty aside, the first duly independent senator in Philippine political history to win in national elections sa secretary. Tingnan lang ninyo yung mapa. Yung mapa, yung world map. Tayo ang may hawak ng traffic light. Lahat ng eroplano, lahat ng barko, dumadaan sa teritoryo natin. No? Ang asset natin, mas kailangan nila tayo, isa sa kailangan natin sila. Gaano mang kalaki ang makapangyarihan itong mga karatig bansa natin. Our geography and our people. Ito muna sa harap natin. Those are our two assets. So we can be the digital hub, digital, ICT, no? Cellphone, no? Tower, fiber optics, no? We can be the political hub, the economic hub, no? The security hub, and the spiritual hub, the only Catholic or Christian country in the Far East. Yung mga nahihirapan sa ibang parte ng mundo, sa atin dapat pumunta kung bawas-bawasan natin ng konti yung sobrang pamumulitika. At mag-concentrate tayo sa mga tunay na problema, which are food, clothing, shelter, education, health. At ngayon, the new oil, the new gold. Information. Hindi marites, ha? Information. Tamang informasyon. Accurate, complete, and timely information. So, sa pagkakataong ito, may ibig kayong itanong, susubukan ko pong sagutin. Maraming salamat po at pupuhin ang lahat. Pinahayaan natin na
yung timeline, siguro, ayun, to understand the man, the myth, the legend, you have to go back to sa simula. So, simula sa pamilya niya, malalaman natin na yung tatay pala niya ay isang commander ng Presidential Guards ng panahon ni Presidente Macapagal at President Garcia. President Magsaysay at President Garcia. No? So, bata pa lang siya, kabisado na niya yung palasyo. So, kung magpa-fast forward tayo noong 1986, ang mission niya ay gustubi ng palasyo. So, yung connect pa lang doon na bata-bata pa siya. But of course, nabuo yung pagiging sundalo niya nung maging kadete siya sa Philippine Military Academy. So, yung sa Act 1 ng pelikula, yun talaga, paano siya nabuo as a military officer, paano siya nahubog ng PMA. And then, yun, of course, makikita natin siya sa battlefield as a soldier, hanggang nasugatan siya, na-injure siya, naputulan siya ng daliri, ng left ring finger niya, sa buwan niya. So, and then, later on, umakyat siya ng rango, naging aide camp siya ng Defense Minister Juan Ponce Enrile. Doon yung I think nagkatagni yung fate nila dalawa ni Secretary Enrile, Mr. Enrile. Tapos hanggang makarating sa EDSA. Pero yung yung story ng movie will go beyond EDSA. Pakikita rin natin kung paano siya tumiwalag dun sa pamahalaan ni Cory Aquino at hanggang maging rebelding sundalo siya. At papaliwanag doon kung bakit niya tinahak ang ganung landas. At eventually, makikita natin hanggang may konting fast forward na after siya maging senador at maging statesman na. So, napaka-komplikado ng kwento at sa ngayon ay sinusulat ko pa rin yung script. Medyo mahirap, pero very colorful. For me, personal challenge to. This is just, it is another opportunity for me to write about EDSA. So, it's a subject na nabisita ko na sa pagsusulat ng script ng Joel last year. Yun. And then, of course, yung talambuhay na sinulat ko ni Rodolfo Biason. So, familiar territory to sa akin, pero alam naman natin kung gaano kasalimuot yung tema na to at kaya napakahirap pa rin kwento. And of course, very unique yung perspective ni Senator Honasan na talagang wala siyang katulad. Isang maverick his own way, alam he blazed his own trail sa career niya bilang sundalo at bilang public servant. So, ako as a writer, masayang-masaya ako pag may ganun akong challenge. Isang very complicated, very complex na personality na ikukwento ko yung buhay niya. So, I'm very thankful for this opportunity. Of course, Senator. Yung buhay ko nagsimula nung nasa sinapupunan pa lang ako ng aking ina. Napakalaga ng katanungan mo sa akin dahil mga advocacy ko yan. Alam nyo opportunity rin ito para i-share ko sa inyo ang aking, di ba, kung gagawa tayo ng pelikula, biopic, kailangan naunawain natin lahat kung paano ako mag-isip, paano ako magsalita, at kung paano ako lumaban. So, yung nutrition, alam nyo, yung statistics ngayon ng World Health Organization, alam ko malayo ito sa film industry. Pero dapat, pakainin natin ng maayos
yung mga kabataan natin, nasa sinapupunan pa lang, from 0 to 6. Pag hindi natin yung pinakain ng maayos, we are raising a new generation of stunted. Diba? Maliit na yung katawan, underdeveloped pa yung utak. Ang worry ko, baka isa dyan maging presidente, isa maging senador. Nangyari na nga eh. That's one advocacy sa akin. Nakakaligtaan niya, di ba? Kung gagawa tayo ng programa na pangmatagalan, nutrition at education. Education, good manners and right conduct. 14 million Filipinos scattered in 200 countries all over the world. Alam mo ang chief export natin? Good manners and right conduct. Overqualified teachers and nurses nagpapalaki sa mga anak ng mga world leaders. Alam niyo yung mga anak ng world leaders, nagmamano na, nag-uupo na. Can you imagine the influence? So, dapat strength natin ito. Sabi natin, gusto natin pabalikin yung 14 million na Pilipino scattered in 200 countries all over the world. Pero kung pabalikin natin, ano yung influence natin sa kaganapan sa mundo?